pinili ako to be one of the close-up ambassadors for this brand. Kamusta naman being ambassador ng USA? Masaya, masaya. Of course, malaking karangalan na makasama dito sa isa sa mga top brands sa Pilipinas. And being part of this, I'm excited sa mga events at parties sa gagawin dito. May mga makikita bang commercials din? Hopefully, sana. It will be fun. Napanood namin yung performance mo dun sa Being a Gay with Rojun. How, ano yung experience na yun? Kamusta yung experience na yun? Mahirap kasi hindi ako yun hindi ako yun. Sobrang layo ng character. So I had to research, I had to do a lot of research. Marami akong kinausap na mga Becky. I hung out with them. At kumuha ng mga notes kung how to apply to my character. So yun ang ginamit ko. At actually hindi ko pa napapanood yung film kasi I had to work. I was shooting for a movie nung nag-premiere kami. Kaya sana mapanood nila. At sabi naman ng mga tao, okay naman daw yung pag-portray ko. I'm happy. Ibig sabihin, hindi ka ba nagdalawang isip na tanggapin yung project? Kasi parang baka ma-identify ka na, ma-typecast ka na. Hindi naman. Sabi, katulad sa isang interview sa akin kanina, sabi ko, it's part of being on the road to becoming versatile. So just experience different acting. So sa'yo ng dalawang pa, I was more of a closet gay. So medyo seryoso yun. Dito sa I Love You Pare ko, mas wacky, mas comedic. So medyo comedy siya. So yung mga next projects ko, hindi mo na ako tumanggap na mga ganito para hindi mo na ako ma-typecast. So more of drama, action, fantasy, mga Pero first time mong ginawa yan? First time, mahirap. Kumbaga, anong iniisip mo during the time na ginagawa mo yun? I mean, basta nung time na into character ako, nasa isip ko ng mahal ko si Rojun. In love ako kay Rojun Cruz. Kaya siguro doon nila nakita yung kilig-kilig. Kilig-kilig ko kay Rojun. Actually, I watch it. Sabi ko nga parang kakaiba talaga. Parang ikaw, parang talagang bading. Parang ganun yung parang dating. in love ba talaga? Oo, parang ganun talaga. Mukhang effective yung ginawa kong technique. Ano pa ba yung mga tinatahak mong sa career path mo ngayon? Ngayon, kakatapos ko lang ni Yesterday's Bride with Love. At I'm shooting now for Bayan Ko, yung first original series ng Dreaming News TV. At I'm excited this week na mag-air ang Bayan Ko. And hirap din gawin ng project din kasi I'm playing a 35-year-old mayor na lumalaban sa corruption and showing good governance. So ang hirap ng tungkol sa politics. Talking about politics. Politics, ano po yung ayaw nyo, yung qualities na ayaw nyo makita na hindi nyo ibobota sa isang Mananalo. Of course, we always want the people na who are against it, magagandang plano, at the same time, sure ka na matutupad. So when it comes to sa qualities na ayaw ko, of course, I don't want to dwell on the issues mismo. Pero syempre, of course, the characteristics that would not make us a good country. Make us not have a good government. Of course, ayaw natin ng corruption, ayaw natin ng lazy workers. Pero I don't wanna speak general na siguro. Ayaw ko makapagtagal ng sensitive issue. Ikaw ba pumasok sa isip mo na pumasok sa politics? No. Habang ginagawa itong bayan ko, being a mayor, at nag-research ako on the roles of a mayor. Mayor pa lang, araw-araw magtatrabaho, focusing on the problems of the city niya. So what more kung politician yung senator or higher position ko. Pero hindi ko kakayanin to. Mag-aartista na lang ako. Kumusta yung yung isang indie movie mo? Yung Lamang? Wala, naka-hold pa rin siya hanggang ngayon Nakakalungkot pero hopefully, mag-resume na kami. Pero na kayo? Malapit na ba siyang matapos? Or... Well, we finished around 30% malapit. What happened? Bakit parang na-stop yung I'm not really sure about the reason. Pero ang promising sa amin ng director natin na tuloy pa rin siya. Ang dami na excited na makita ng film. And ng bat mo. Diba? Ako first time ko magpapakita ng pwet na nakabahan ka po. Yung nagka-problema pa. So, pero sana, this year. Pero wala ka nga talaga idea what happened to that? No, I don't have. Hindi ako nangingialam sa production. Pero
yun na, I'm just basing my what I'm saying about the film. Kung ano sinasabi niya sa akin, i-relay ko lang yung mga sinasabi niya. Ikaw ba, di nagpakita ka na ng bad dun sa film na yun? Ikaw ba hanggang saan yung kaya mo ipakita? You have a body naman, you have a fit ano naman? It depends on sa confidence ko, kung kaya ko talaga. Pero I shouldn't be rushing naman kasi bago lang naman ako sa industry. So, kapag kaya, sige, go. Pero depende rin sa project. Tapos, may tatanong, kabatch mo si Sarah, di ba? Anong pakiramdam mo ng time nung nangyari yung time na nangyari sa Let's not talk about it. Medyo sensitive pay issues. Pa-promote naman ng close-up event. Oh yeah, everybody please do come to the close-up, everybody please do come to the close-up Summer Solstice event sa SM MOA Arena. April 27 yan. So join the music with us and let's have a good time.